Kinben Book 6, Chapter 171. Mula sa mahigit na 20 kalamangan ng Makati Blazers. Heto nga, at laking gulat ng home crowd nang ibaba ito ng Calapan City sa 5 puntos na lamang. Isang 19-0 run ang ginawa ng Blue Phoenix sa nakalipas na 4 na minuto ng ikatlong quarter, at si Coach Jawo nga ay napakuyom na lamang dahil ang inakala niyang sa pagtawag niya ng timeout ay mapipigilan na ng mga players niya ang kalaban. Kaso, heto nga at pinakitaan siya ng ace player ng Calapan ng isang move na nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Sa nakaraan na kung saan ay isang manlalaro ng henerasyon niya ang kanyang naalala. 83-78 na nga ang score at napaseryoso na lang si Mickey Jalandoni sa ginawa ni Mendez sa kanyang depensa. Si Abad nga ay napatulala na lang din sa paglapag ni Mendez sa likuran ng kanyang kakampi. Anong move iyon? Nasambit na nga lang niya at ang buong venue ng mga oras na iyon ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang talbog ng bola at tuwa ng mga nasa bench ng Calapan City ang maririnig ng mga sandaling iyon. Papatras na lumayo si Mendez sa kanyang nakatayong bantay. Marahan nga rin siyang napakuyom dahil nagawa niya ang napanood niyang move sa video na ipinasa sa kanya ng tiyuhin niya. Panoorin mo itong move na ito. Ito ang trademark move ko noon. Hindi ko alam kung magagawa mo ito, pero dahil ikaw ang pinakamaliit na player sa Maharlika, mas magiging madali sa iyong gawin ito. Batak din ang mga paa at binti mo sa pagtakbo, kaya kutob ko ay kaya mo ito. Mas maganda ito kumpara sa duck and move mo. Subukan mo para malaman mo ang magiging resulta. Sabi nga sa kanya ng kanyang Uncle PJ nang makausap niya ito sa chat bago ang laro nila sa Makati. Hindi agad nakapag-react ang defender ko sa ginawa ko. Mahinang wika na nga lang ni Ricky at ang bola nga ay hinawakan na ni Quintos na agad na ipinasa kay Knight Abad na ngayon ay marahang napatingin sa mga players ng kalaban nilang team. Hindi ko gusto itong nangyayaring ito Wika nga ni Abad sa kanyang sarili. Sa pagdatingan niya sa kanilang side ay heto na nga agad ang katapatan niyang si Ibanez. Nakaharang na kaagad sa kanya at nang mapatingin siya rito ay nakaramdam siya ng hindi pagkatuwa dahil sa nangyayari. MVP ako last season. Ako rin ang pinakamagaling na manlalaro ng Maharlika League. Talaga bang lalampasan mo ako, Ricky Mendez? Naibulalas na nga lang ni KA7 sa sarili na marahang napaatras mula sa kanyang defender na alerto siyang binabantayan. Sa pagpapatalbog nga niya ng bola ay bigla na lang siyang umabante at sa pagsabay na iba niya sa kanya ay isang mabilisang pagbalik ang muli na naman niyang ipinamalas. Isang step back move iyon at napakuyom ang mga manonood ng ang bola ay umarko sa ere. Sumablay ang tres na iyon ni Abad at ikinakuyom ito ni Coach Jawo. Ang bola nga ay bumalik pa loob at mula sa ilalim ng basket ay makikita na lang si Quintos na napaseryoso nang sabayan siya ni Magbuo sa pagtalon. Umalingaw-ngaw ang pag-rebound ni Magbuo sa ere at sa paglapag niya ay napaseryoso na lang din siya nang may kalabang biglang dumakot ng bolang hawak niya. Si Jalandoni ito. Hindi pwede. Kami pa rin ang mas malakas na team. Sabi nga ni Mickey sa sarili. Hinila nga niya ang bolang hawak ni Magbuo. Akin yan. Bulalas pa nga niya subalit napaseryoso na lang siya dahil hindi niya mahila ang bola mula sa sentro ng kalaban. Doon na nga sumilbato ang referee at natawagan ng held ball ang pangyayaring iyon. Napamura na lang sa isip si Mickey at napatingin kay Magbuo na seryoso rin siyang pinagmasdan. Tinaasan niya ito ng mukha kaso nakakaramdam siya ng malakas na intimidasyon mula rito na naging dahilan para marahan siyang mapaatras. Si Quintos naman na nasa likuran ni Magbuo ay napakuyom dahil ito na naman daw ang sentro ng kalaban nila. Tinatalo na naman siya sa pagkuha ng rebound. Nagpunta na nga sina Magbuo at Jalandoni sa free throw area para sa jump ball. Ang mga manonood naman ay napahanda na at nang itaas na nga ng referee ang bola sa ere ay doon na nga sumigaw si Jalandoni at ipinamalas niya ang kanyang mataas na pagtalon sa kanyang katapatang si Magbuo. Mataas tumalo ng isang ito. Dapat pala, nilakasan ko na rin ang pagtalon. Nasabi na nga lang ni Magbuo sa isip at ang bola nga ay nakuha ni Marius na agad na nilapitan ni Dison. Isang biglaang pasa rin ang ginawa nito. Knight, hindi pwedeng matalo tayo.
Bulalas pa nga ni Mario C at sa pagsambot ng nagkat na si Abad ay sa basket agad siya dumiretso. Kailangan kong ibalik ang momentum ng laban sa team ko. Sabi nga ni Abad at sa pagharang sa kanya ni Ibanez ay agad niyang hinawakan ng bola at bumigla ng iwas sa kanyang bantay. Isang Eurostep crossover ang ginawa ni KA7 at sa paglampas niya kay Ibanez ay agad din siyang tumalon papunta sa basket. Sinabayan din nga siya ni Marky Licaso. Nahuli ito at nagdilim na nga lang ang paningin nito nang dakdakan siya ng ace player ng kalaban. Napakuyom pa nga si Abad sa kanyang paglapag at marahang itinulak ang napalapit sa kanyang bantay. Makalipas nga ang ilang minutong wala silang puntos, ito na nga si Abad. Nagawa na niya ng paraan ang nangyari sa pamamagitan ng highlight play na iyon. Si Jalandoni naman ay biglang kumaripas ng takbo dahil isang malakas na pagbato ang ginawa ni Magbuo papunta kay Mendez na nasa side na ng kalapan. Na-intercept nga ito ni Jalandoni at na-hype agad siya sa ginawa ni Abad na play. Amin niyan, sigaw niya at sa kanyang paglapag ay napaseryoso siya nang si Mendez ay nasa kanyang harapan. Magaling ka sa depensa, pero ang tanong ay kung kaya mo ba ang depensa ko. Mahinang wika ni Mendez at sa pagdribble ni Jalandoni sa bola ay bigla nitong naalala ang nangyari kanina. Mayabang ka Mendez, amin pa rin ang game na ito. Bulalas ni Jalandoni at sa pag-iwas niya sa bola mula kay Mendez ay doon na nga napasigaw si Coach Jawo. Baba agad! Sigaw nito dahil ang bolang kinokontrol ni Mickey ay nakuha agad ni Mendez. Si Abad din napaseryoso dahil nang nasa likuran na siya ni Mendez ay bigla na lang itong gumalaw palayo at doon na nga rin napakuyom si Mickey. Sabay nilang hinarangan si Mendez. Isang double team defense ang naganap at agresibo ang ginawa ng dalawa. Defense! 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 Sigaw ng crowd. Ngayon mo gawin ang ginawa mo kanina. Bulalas nga ni Abad na hinuhuli ang bawat galaw ng paa ni Mendez. Mahirap gawin ang move na iyon kapag dalawa ang bantay. Sabi naman ni Ricky sa sarili at sa pag-atras niya ay doon na nga siya tumalon para ipasa muna ang bola. Kaso natapik ito ng isa pang kalaban na inaabangan pala siya, si Mario C. Doon na nga rin napakuyom si Mendez dahil si Abad ay nakuha agad ang bola at agad ding tumakbo sa side nila. 3 defenders. Sabi naman ni Isaiah na ikinakalma lang ang sarili. Si Abad nga ay nilampasan ni Ibanez at sa paghinto niya ay siya namang pagdating ni C. Baka nakakalimutan ninyo, hindi lang ako ang ace player dito. Sabi nga ni Abad at sa paghawak ni C sa bola ay doon na nga rin siya tumalon papunta sa basket. Ang mga manonood nga ay napakuyom dahil mukhang binabawi na muli ng Makati ang momentum. Idadakdak na nga ni si ang bola kaso sinupalpal ito ng isang manlalaro ng kalapan na nakangiti pa ng marahan mula sa kanyang tabi. Narinig ko ang sinabi ni Abad at huwag ninyong kakalimutang hindi lang si Mendez ang ace player ng kalapan. Bigkas pa nga ni Larry Dizon na nagawang butaan si C na ikinakuyom ng mga fangirls nito. Bumulusok ang bola papunta sa sahig at nagdilim naman ang paningin ni Abad nang makuha niya iyon. Binigla niya ng atras si Ibanez at sa pagbalik ng isa niyang paa ay doon na nga lang siya napaseryoso dahil ang bolang kanyang hahawakan ay may player na biglang pumalo, si Ricky Mendez. Nahuli niya pa rin. Sabi nga ni Abad na agad na lumangit-ngit ang sapatos sa sahig. Ang bola nga ay hinabol ni Ricky at sinabayan naman siya bigla ni Jalandoni na binigyan siya ng madikit na pagtakbo. Dumiin naman ang sapatos ni Ricky at binigyan niya si Jalandoni ng bilis na hindi ito aabot at doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil sa paghawak ni Mendez sa bola ay siya rin paghinto niya sa may 3-point area. Nagdidilim naman ang paningin ni Jalandoni na humarang sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagana ang kanyang mga mata at paa para hindi makalusot si Mendez sa kanya. Subalit, nawala na naman ito at nang lumingon siya sa likuran ay doon na nga siya napaseryoso dahil nasa ere na kaagad ito at nagpakawala ng isang jump shot. Nakita nga ng mga manonood ang move na iyon. Si Abad nga ay napakuyom na lang dahil ang kanyang kinikilalang best defender sa ligang ito ay nalulusutan ni Mendez ng move na iyon. Si Isaiah nga ay marahang napangiti dahil ngayon ay nakita na niya ng mabuti ang galawang iyon at hindi raw siya maaring magkamali. Ang move na iyon, itinuro ba sa iyo iyon ni PJ Duremdes? Nasabi na nga lang niya na ikinaseryoso ni Jason Castro at ng mga players na nakapakinig noon.
85-80 nga ang score nang pumasok ang 2 puntos ni Mendez. Nilampasan nga lang nito si Jalandoni at si Abad ay napatingin sa kakampi niyang iyon. Sa Makati City Blazers na nga ang bola at sa pagsambot ni Abad sa bola ay napaseryoso na lang siya nang si Mendez ay biglang humarang bigla sa kanya. Kalmado ang tingin nito sa kanya at may maliit na ngiti sa labi. Mukhang nakabuo ka rin ang killer move ah. Mahinang wika ni Abad at sa bigla niyang pagkaliwa sa pagdating niya sa kanilang side ay bumangga nga si Mendez sa screen ni Jalandoni. Si Ricky naman ay bumigla ng atras kaagad at sa paghabol ni Ibanez kay Abad ay doon na nga napaseryoso si Coach Jawo dahil isang double team defense ang sinalo ng kanyang ace player. Magaling ang pabayaan si Jalandoni. Naisip agad yun ni Ricky. Sabi nga ni Isaiah, at kung kanina ay parang imposible na silang makahabol sa defending champion, ngayon, heto na nga. Dikit na muli ang score sa laban at ang kanyang mga players ay nakakapag-adjust na sa nangyayari. Si Abad naman ay agad na tumalon at ipinasa kay Mickey ang bola at si Mendez ay agad ding humarang doon. Mabilis nga itong nakabalik. Si naman ay biglang pinostehan si Dizon kung kaya agad na ibinato rito ni Mickey ang bola. Nagwala nga ang mga fans ni Si nang mahawakan nito ang bola at sa pag-atras niya ay napangiti na lang siya nang hindi nagawang labanan ni Dizon ang kanyang galaw. Dito na nga niya hinawakan ang bola at kumana ng mabilis. Kasunod nga rin noon ang pagtalo niya para sa isang jump shot. Ace player pala ha. Sabi nga ni Si at sa pagbitaw niya ng bola ay pinanood lang siya ni Dizon na bigla na lang siyang nilampasan. Napaseryoso na nga lang ang mga manonood nang magmintis ang bitaw ni Si. Si Abad nga at Jalandoni ay napatakbo agad papunta sa basket kaso ang nakakuha ng rebound ay si Magbuo at si Quintos ay napakuyom na lang dahil natalo muli siya ng katapatan niya. Sa paglapag nga ni Marlon ay bigla niyang ibinato ang bola papunta sa kanilang side. Hinuli naman ito ni Abad kaso lumampas ang bola sa kanyang mga kamay at doon na nga napaseryoso ang mga manonood dahil pagkasambot ni Mendez sa bola ay bigla siyang tumalon at pinakawalan kaagad iyon. Si Larry Dizon naman na lumampas ay napangiti dahil nang ang bola ay tumama sa board at bumalik ay doon na nga napaseryoso ang marami. Sinambot ni Dizon ang bola sa ere at kasunod noon ay ang pag-ikot ng katawan niya at pagdakdak niya ng nakatalikod sa basket. Sa paglapag ni Mendez ay siya ring pagbaba ni Dizon na agad na inapira ng kanyang point guard. Umalingaw-ngaw iyon at muli na naman nga nilang pinatahimik ang home crowd. Doon na nga rin sumilbato ang referee dahil ang Makati City Blazers ay napatawag na naman nga ng timeout. Sa pagkakataong ito ay hindi na maganda ang tingin ni Coach Jawo sa nagdatingan niyang mga players. Pinagpapalo niya ang 5 sa pagdating sa bench. Ano ang ginagawa ninyo? Nawawala kayo sa laro ah. Wika nga ni Coach Jawo sa mga players niyang nakayuko at ayaw siyang tingnan. Knight, Mario, ano ay yung mga mintis ninyo? Ayusin ninyo. Maging kalmado kayo. Yes, Coach. Sabi nga ng dalawa at ngayon nga ay kay Quintos naman siya napatingin. Ganyan ba maglaro ang best center ng liga? Naitanong niya kay Quintos. Magpahinga ka muna. Sige po, Coach. Sorry. Napakuyom na wika ni Quintos at dito na nga makikita ang paghahanda ng pinakamataba nilang player na nasa bench at backup ni Paul. Kumiya ang apelyido na nasa likod ng jersey nito at may numero na 3. Eric, huwag mong patalunin si Magbuo. Lard, magpahinga ka na uli. Paglalaruin ko uli si Dennis. Ang rebound ay kayo ang kukuha. Alam naman ninyo ang trabaho ni Eric. Yes, Coach. Wika nga ng kanyang mga players at napatikhim naman si Coach Jawo kung kaya inulit ng mga ito ang sagot nila. Yes, Coach. Sigaw nga nila ng may tikas. Knight, Mario at Dennis, ang opensa ay sa inyo aasa. Eric at Mickey, ang depensa. Huwag kayong magpabaya. Binibigyan lang kayo ng challenge ng kalaban. Huwag din ninyong hahayaang mag-aiso si Mendez. Patunay lang ito na huwag dapat kayong maging kampante kahit pa kayo ang magaling. Gusto kong lampasan ninyo ang kakayahan ninyo. Hindi ba gusto ninyong mas lalong lumakas? Kaya kumilos kayo. Seryosong wika nga ni Coach Jawo at si Abad nga ay napakuyom na lang. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari kanina. Team Makati tayo. Wika nga ni Abad at ang nagsunuran sa kanyang mga kakampi ay napasigaw na nga lang ng malakas dahil ang laban ay magpapatuloy na muli.
Muli na naman ngang kumawala ang malakas na aura na nagmumula sa dalawang koponan ng sandaling iyon. Si Marlon ay napaseryoso na lang dahil bagong sentro na naman daw ang kanyang makakatapat. Ang malaking player na iyon. Pamilyar sa akin ang isang ito. Sabi na nga lang ni Marlon sa sarili habang pinagmamasdan, si Eric Cumia.